Good morning. It's coffee time with God. Amen. Okay, our reflection for today, keep them from the evil one. Taken from John 17, verses 11 to 19. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to John. Lifting up his eyes to heaven, Jesus prayed, saying, Holy Father, keep them in your name that you have given me, so that they may be one just as we are one. When I was with them, I protected them in your name that you gave me, and I guarded them, and none of them was lost, except the son of destruction, in order that the scripture might be fulfilled. But now I am coming to you. I speak this in the world, so that they may share my joy completely. I gave them your word, and the world hated them, because they did not belong to the world any more than I belong to the world. I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one. They do not belong to the world any more than I belong to the world. Consecrate them in the truth. Your word is truth. As you sent me into the world, so I sent them into the world. And I consecrate myself for them, so that they also may be consecrated in truth. The Gospel of the Lord. To you, Praise you, Lord Lord Jesus Jesus Christ. Christ. They do not belong to the world. Dito kasi, sinabi ni Lord yon. Actually, nagpi-prayer siya, nagpi-pray siya kay God. Na sinasabi niya na parang nagre-report siya kay God, no? Kung ano yung mga nagawa niya, tsaka kung ano yung mga binigay ni God sa kanyang mga grace na para gawin yung inutos dito ng mission niya. Nakuha ko dito na sinasabi talaga na hindi tayo para dito sa mundong ito. Pero, yan. Dahil hindi tayo para sa mundong ito, pinapakita dito na God, sinend niya si Jesus para tayo samahan. No? Kasi dahil siyempre pag hindi ka taga rito sa mundong ito, mahirap mabuhay ng magiging masaya ka, di ba? So, meron tayong guardian, meron tayong taga-alaga sa atin. Kaya nakayanan natin tumira dito sa mundong ito. And then, as always, sinasabi niya lagi na ang ending is always united with the Father in heaven whom He was sent. Yan. Kaya yung joy dito sinasabi will be complete. And yung mission niya which is stated in the scripture is fulfilled. Yan. Okay. So, ang sinasabi mo rito ay laging pinapaalala sa atin ng ating Panginoong Jesus that we do not belong to this world. Yun. And kaya siya pinadala ng Diyos Ama kasi nga we do not belong to this world.
kailangan natin ang magproprotekta sa atin, ang magagabay sa atin so that we will not be led to ibang pag-iisip, ibang paniniwala. Ako naman, yun din ang napili ko, pero the word is belong. Ang importante talaga yon na alam natin kung where do we belong. So, importante rin na alam natin that we belong to the kingdom of God, not here on earth. Ang kausap ng ating Panginoon dito ay yung Father, no? Ang kausap ni Jesus dito yung Father. So, nire-report niya kung ano yung nangyayari sa atin. At nire-report din niya kung ano yung kanyang ginagawa para tayo ay hindi ma-deceive, malinlang ng demonyo. Sinasabi niya yung mga salita ng Diyos, kinoconvey niya, pinapaliwanag niya sa mga tao na nasa mundo. So that sabi nga ni Jesus, I want them to keep the joy that I have. Yun. So kaya talagang pinapangaralan ng ating Panginoon. Siguro yun din ang gusto ipakita sa atin ng Panginoon. So that siya mismo kinonsecrate niya yung sarili niya sa katotohanan. Tayo rin ay ma-consecrate sa katotohanan. Okay, yun ang aking na-pick up dito sa gospel. Okay, so yung napili mo is the word belong. Ibig sabihin, pag sinabing belong, meron kang saan ka kasama, parang ganon. So, sabi mo rin na yung belonging is to God, which is in His kingdom. And this is made possible because Jesus made it clear through His prayer that His mission was accomplished. Yan. Amen. Message sa atin dito, na-strike ako doon sa title kasi na Keeping Us from the Evil One. Doon ko kinukuha yung message kasi when we read this scripture, no, parang ako, no, babasahin ko. Unang-una, parang nakakatakot talaga sa mundo tumira dahil hindi pala tayo dito. Oh. Tapos pangalawa, makikita mo na pinadala si Jesus, kaya pala pinadala si Jesus. Oo. Dahil siya yung magugwardya sa atin. Eh di, bakit tayo kailangan ng gwardya, kailangan ng magbabantay? Talagang nakakatakot pala dito sa mundong to, di ba? Kasi may magbabantay sa atin. Ibig sabihin, hindi ko kaya. Mag-isa dito, hindi ko kaya. So, pinadala si Jesus. At tapos pagkatapos, sinabi nga kaya, to keep us from the evil one. So, ang tanging kumpanya natin na pwede lang na malalayo tayo sa evil one si Jesus. Yan. Kaya naman, sinabi pa niya na hindi lang siya yung taga-protect sa atin, kundi meron pang right after ng pag-protect, mararamdaman mo. Kasi yung joy mo, sabi niya, magiging complete. Yun. Pagkatapos, sinabi niya dito, tapos sa ending, no, di ba sinabi pa niya dun sa na dati natin nasabi na hindi naman niya talaga tayo iniwan kasi may Holy Spirit siya iniwan sa atin. So talagang na-feel ko dito sa scripture na to, hindi talaga tayo pinapabayaan ng ating Panginoong, yung Ama natin sa langit. Kasi yun na nga, na kinreate niya tayo, alam niya na mahirap dito sa mundo kasi kailangan natin ng mga test, no? Kailangan niya malaman kung talagang mahal natin siya. Pero tingnan mo, binigyan pa rin niya tayo ng tulong in spite of that. Pinadala pa niya yung mismong anak niya. Tapos yung kind of suffering na ipapakita sa atin na kaya niyo yan. Kung yung anak ko nga nakayanan, kayo pa kaya na hindi ganyan kalala yung inyong suffering sa earth na to. Yun. So, sobrang nakakatuwa itong verse na to. It gives us hope. It gives us wisdom. And most especially, it gives us that character to keep trusting the Lord in everything. Yeah. Amen. Ayan, dagdagan ko lang yon. Tama yon na inilalayo tayo sa evil one, sa panunukso ng demonyo.
And isa sa parang na-realize ko rito, kaya pala si Jesus nagtatag ng simbahan. Si Peter ang unang naging leader nung tinatag niyang simbahan. Diyan din niya ginawa, sabi niya, I consecrate myself for them, to the truth, for them, so that they also may be consecrated in the truth. So yan yung simbahan. So that pinangangalagaan talaga na ang truth ay nandun sa simbahan. That is why tayo are always being called to gather as a community, one community sa simbahan ng Katoliko. Because andun si Jesus and will always protect us and guide us. Yan. Ngayon, ang isa siguro sa na-realize ko, sa simbahan meron mga organization, iba't ibang organization. Lahat ng organization na yan, pagka tiningnan mo ang kanilang vision and mission, magaganda. So minsan naliligaw talaga. And this is where we need to be vigilant. Kung nandun tayo sa isang organization and then the core value is conflicting, siguro by the grace of God, mabibigyan ka naman ng courage to be able to say what you feel doon sa organization na yon. Siguro, kung ganun din naman tayo, we protect the organization na maligaw ng landas, that they might belong to the world. Baka doon sila napupunta. Hindi nila napapansin na sila ay nadadala na ng demonyo to the other kingdom. Yun sa kingdom ni Satanas. Di ba? Minsan talagang kailangan din meron nagpapaalala sa kanila. Meron tayong sa simbahan natin, yung tinatawag natin the P-POP community, no? These are not exclusive but an inclusive community of the church. Diyan, sinasabi lang yung mga core values. We try to show yung ating values. And we do not keep holding on to our members. Sana, pagdating ng time, they will take a serious service into a ministry at madala nila rin yung mga ganong klaseng mga core values. Yun yung pangarap natin sa ating simbahan. Because sabi nga ni Pope Francis, para maging matatag tayo, let us keep walking together as a family. So, yung simbahan is a family of God. Amen. Amen. Okay, so ang huling paalala ko lang na lagi tayong magtiwala sa Panginoon. Nakikita niya yung ating puso at yung ating totoong pagmamahal sa Kanya, especially when we are seeking Him. And then we are in the church seeking Him. Hindi niya tayo pababayaan. Kung may mapuntahan tayong hindi maganda, trust Him. No, gagawa ang Panginoon ng paraan para mailayo ka sa hindi magandang lugar, hindi magandang grupo. O, magtiwala lang kayo, no? Huwag kayong matakot kasi si God nandyan. Diba? Amen. Okay, so see you again tomorrow in our coffee time with God.